Hello po. Isang mapagpalang araw po ulit para sa ating lahat, guys. Continuation po, guys. WWTH Season 31, Part 28. Part 28 na, guys. To God be the glory po talaga. Isang pinagpalang araw at pagkakataon po para sa ating lahat, guys. So, tuloy ko po yung tinatapos kong kwento ng magkapatid. Sa totoo lang, guys, ako in love ako sa kwentong to ng magkapatid Kasi ginawan po to ng bukod na kwento nung isang dokumentaryong nagtatawid po sila ng parang pinaka-series ng buhay ng ating Lord Jesus na ginagawa po nilang parang isang maiksing pelikula. So, parang ang mga direktor po ngayon, vivid po yung pagkakwento nila, sobrang colorful, ini-enhance po nila yung simpleng kwento sa love letter ng ating Lord Jesus. Ginawa po nilang colorful, parang excuse me po, nabubulol ako. Parang binibigyan po nila ng talagang karakter ang bawat binabanggit na tao, specific na tao na nakatanggap talaga ng healing, ng isang mahimalang milagro na pinagaling ang kanilang mga karamdaman ng ating dakilang manggagamot, ang ating Lord Jesus, ang ating Creator. Kasi Creator po talaga silang mag-ama. So, ang sitwasyon po ng buhay ng magkapatid na to na si Simon Dazilot ay ginawan po ng isang kwento ng mga grupo na gumagawa talaga ng dokumentary na tungkol talaga sa talambuhay ng ating Lord Jesus. Parang iniisa-isa po nila ang mga karakter ng tao. Binibigyan po nila ng specific na pangalan. Although wala naman po talaga yung specific na pangalan sa love letter ng ating Panginoon, in-enhance po ang kwento ng bawat isang tao na talagang magandang interpretation sa New Testament na nagpapatunay po na talagang dakilang manggagamot ang ating Lord Jesus. So ito nga pong kwentong ito ito po ay isa sa mga pinupusuan kong kwento na talagang kahit ulit-ulitin ko po itong basahin at panoorin, hindi po ako nagsasawa, guys. Abangan nyo po, isusunod ko po pagkatapos itong kwentong to ng kay Kuya Jesse at kay Simon. Yung po namang kwento ng isang babaeng ala Elizabeth Taylor. Siguro po pamilyar din kayo kay Elizabeth Taylor kasi si Elizabeth Taylor po ay isang Hollywood actress na nagkaroon po ng 7 asawa. So, isusunod ko po dito sa kwentong ito yung babaeng yun. Na napakaganda din po, napaka-enlightening po ng kwento ng babaeng ito na nakausap niya po ang ating Lord Jesus. So, dito po muna tayo kay Kuya Jesse tsaka kay Simon. So, parang yung pagkakataon po na yun, kasi nga po ang Panginoon natin past, present, and future Nakikita po ng ating Panginoon ang lahat-lahat, guys. At ang mga nangyari po noong unang panahon, parang gusto po ulit-ulitin ng ating Lord, ng ating Creator, guys. Yan po letra por letra, nakasulat po yan sa Old Testament, tsaka New Testament. Na kay Ecclesiastes po yata yan, tsaka kay Proverbs, tsaka kay Ezekiel yung mga katagang yan na binibigkas ng ating dakilang Creator So, nakita nga po itong magkapatid na to, guys, para pong nagkaroon ng maiksing conversation ng dalawang to na heart to heart talaga, heartwarming ng kanilang pag-uusap. So, actually ito pong magkapatid na to sa isang isang matinding pag-recap. Ito po kasi magkapatid na to, ang intindi ko po sa kwentong to, magkapatid lang po sila sa ama pero lumaki silang para talaga silang magkasangga. Kasi talagang inalagaan po ng matagal ni Simon ang kuya niya. Tinutulak-tulak niya po para sa isang maliit na kariton. Tinutulak-tulak niya. Tapos si Simon po, kaya siya nagkaroon ng parang revenge sa puso niya. Kasi nakita niya po yung pamamalakad ng Babylonia nung panahon na yun. Yung pinakamalakas na bansa po, yun nga pong Romans. Yan po yung pinakamalakas na bansa nung unang panahon. Sila po yung gobyernong talagang tumutuligsa sa mga kalaban, sa mga reglamento nila, sa mga batas-batas nila. So, nakita po ang kalupitan ng mga sundalo, kaya parang tumatak po sa puso ni Simon na balang araw, pagtatanggol niya yung kanyang mga kababayan sa kalupitang natatanggap ng mga tao. Na parang, kumbaga maliit na
maliit na pagkakamali, malupit po ang pagbibigay nilang parusa. Parang yun po yung isa sa dahilan sa panonood ko ng dokumentary na to na naging isang naging isang mission po para kay Simon, para maging matibay siyang tao na talagang nag-practice po siya ng martial arts. Nag-practice po siya ng mga technique na kung paano siya makakapatay ng tao. So, ano po yan? Kumbaga sa eventually po, generation by generation, yan po yan po tumawid, yan po ganyang pangyayari, tumawid po yan sa mga sumunod na siglo. Yan po yung nangyayari din sa kasalukuyang panahon natin. So guys, nung naghiwalay na po sila, umiyak po talaga, natulo po talaga yung luha ni Kuya Jesse kasi naaawa din po siya sa kapatid niya kung bakit naging gano'n ang motibo at ang motives ng kanyang nakababatang kapatid. Kasi kahit po sila yung magkapatid lang sa ama, mahal po nila ang isa't isa. Kasi ulila na po sila Nung nagkahiwalay po sila, wala na silang mga magulang. Magkasunod pong namatay yung magulang nila, yung tatay at nanay nila So parang laki sa hirap, tapos matatag sa buhay. Yan po ang naging takbo ng buhay ng magkapatid na to. Si Kuya Jesse po, kahit po ganun siya, para sa akin, para siyang si Lazarus. Matuwid na tao din po si Kuya Jesse, kaya nga po siya nakasama sa sana nabigyan ng habag ng awa ng ating Panginoon. Kasi ang Panginoon po talaga guys, maawain po ang Panginoon. Kaya mali din po yung sinasabi natin ng mga tao ngayon sa panahon natin na dahil magaling ako, dahil pinagsikapan ko naman kaya ganitong mga natanggap kong reward, itong mga kukuha ko sa buhay ko. Mali po, yun po kaya ka po nagkaroon dahil po yun sa pag-ibig ng Panginoon. Kasi lagi pong nauunang iniibig ng Panginoon ang kanyang creation kaysa siya ay iniibig ng kanyang creation. Yan po facts guys, nandyan po yan letra por letra. Una po tayong inibig ng ating creator kaysa siya ay inibig ng tao. Yan po isang tapat na isang tapat na quotation po yan. Nandyan po yan, hindi ko lang po mapipinpoint talaga ng kung anong version talaga, pero nasa Old and New Testament po yan guys. Kasi ako po talaga guys, ang context po talaga ng ginagawa kong content na to, kasi palibasa ginawa ko na rin po itong mission ko sa buhay na habang malakas pa ako, yung makapagtawid man lang po ako ng maliliit na motivation na talagang hindi ko po pwedeng sabihin kata-kata, meron po talagang basihan. Una na po, narinig ko sa mga matutuwid na tao na ginagamit ng ating Panginoon sa generation natin ngayon na meron po silang pinagbasihan, paatras po ang pag-aaral na ginawa nila. Kaya pangit po kasing magtatawid ka ng isang dokumentary na sarili mo lang pagpapaliwanag, sarili mo lang isip mo lang, hindi talaga galing sa salita ng ating Panginoon. Kasi nga po, ang salita po ng Panginoon ay maraming kahulugan. Kahit po yan simple nating mababasa, yan po may isa o dalawa na meaning. Meron po yung literal, material, at spiritual na kahulugan. Kaya kung mababaw po ang pagkaintindi natin, kailangan po nating mag-research, kailangan po nating humingi ng tulong sa guidance sa ating Creator at sa mga taong ginagamit niya na talaga pong nagpapaliwanag ng salita ng ating Panginoon. Kasi pangit po yung magliligaw tayo ng makakapanood ng itinatawid nating dokumentary, kasi yan po pananagutan natin sa ating Panginoon pagdating po ng verdict time. Sabi nga po mabuti at masama ay beberdikan ka. Mabuti at masama ay may kaalinsabay na reward. Isang eternal na punishment at isang eternal na happiness. Yan po yan guys. Facts po yan, totoo po yan. So ito pong magkapatid na to, ang kanila po talagang usapan, talaga pong titi mo magsisink in sa makakakita ng pag-uusap at makakarinig ng pag-uusap nila nung time na yon, nung panahon na yon. So sabi po sa kanya, ang huling katagang iniwan po ni Kuya Jesse sa kanyang nakababatang kapatid, si Simon nga po kahit matanda na tayo, kahit ako'y kuya mo, hindi na kita pwedeng pigilan sa gagawin mo. Bahala ka kasi kahit pigilan naman kita, hindi mo ako papakinggan. Basta tatandaan mo na lang, lahat ng ginagawa natin, may resulta, may outcome. Sundan nyo pa po guys, sana po ay matapos nyo to hanggang dulong part. To God be the glory po, God bless us all po, and thank you po for watching. Amen.